gitna ng magulo at masalibuot na sanlibutan, mag-ingat ka. Sa pagtakbang ng iyong mga paa, ay tiyakin mo ang landas na iyong patutunguhan. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ganito ang sabi ng Panginoon: magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilatag kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Kapayapaan ng Diyos, magandang araw, magandang gabi sa lahat po ng ating mga panauhin sa iba't ibang panig ng daigdig. Ano man pong oras kami ay nakakarating sa inyo ngayon. Muli po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon tayo. At kasama po natin ang ating mga kapatid sa Church of God International. Muli po ay nag-aanyaya kami sa inyong lahat. Nasamahan po ninyo kami sa pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. At ito na po ang ating ika-13 gabi ng pag-aaral ng mga doktrina ng Panginoong Hesus. At kung loloobin po ng Diyos bukas, ang magiging pinakahuling gabi po natin at ang schedule po ng ating mass baptism ay sa darating na Biyernes. Subalit kagaya po ng aming laging ipinapaalaala sa inyo, kami po ay nag-aanyaya na buuin ninyo ito pong ating pag-aaral ng mga doktrina at wala naman po kayong commitment o anumang dapat na alalahanin sa amin. Subalit ang amin po ay maunawaan ninyo ang kahalagahan ng mga bagay na itinuturo ng banal na kasulatan hinggil sa mga doktrina ng Panginoong Hesus. Kaya sa gabing ito po sa ating pagpapatuloy, muli po ay narito ang kapatid na Eli Soriano. Magandang gabi po, magandang araw, magandang umaga, anuman kaming oras nakakarating sa inyo ngayon mga kababayan. Agad po tayong magsimula sa atin pong tinutuklas na aral. Nakita natin kahapon na mayroong 4 na klase ng puso ng tao. 3 doon ay nangangailangan ng renovasyon o pagbabago. Sa 4 na puso, tabing daan, batuhan, dawagan, at mabuting lupa, ay 3 po roon hindi makapanghahawak sa salita ng Diyos. Malibang palitan ng Diyos, nakita natin ang dahilan o ang paraan para magkaroon ng pagbabago sa atin, mahugasan ang ating mga kasalanan sa bautismo at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, magawa yung pagbabago ng ating puso at ng ating buong pagkatao. Ang resulta po nito ay ang ating pagiging kay Kristo. Doon sa 2 Korinto 5:17, ganito po ang nakasulat. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Ang talagang pagiging kay Kristo po, yung magkaroon ng epekto ang pagbabago sa ating buhay. Maganap yung sinasabi ng Biblia na bautismo, pagkatapos yung iniuutos ng Biblia na pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos na siyang magdidirihe o magdidirect ng ating bagong pamumuhay. Sabi doon sa 6:4 ng Roma, Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama,
ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Kaya after ng bautismo, lalakad na tayo sa panibagong buhay, doon magaganap po yung pagiging kay Kristo. Sapagkat kung ang sino man ay kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago, sabi ng salita ng Diyos. At ang isang pagbabago pong magaganap sa atin pagkatapos ng bautismo ay yung magkakaroon na tayo ng takot sa Diyos na gumawa ng mabibigat na kasalanan. Kaya ngayon pong araw, ang atin pong pag-aaralan kung ano yung mga kasalanang mabibigat na wala ng patawad kung ating sadyain na gawin. Dapat yung maintindihan, dalawang klase po ang kasalanan, mga kapatid. Nandun sa unang Juan 5:16. Kung makita ng sino man na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Ayon, dalawa po ang kasalanang nasa Biblia. Kasalanang ikamamatay o mortal at kasalanang hindi ikamamatay. Yung tawag ng Katoliko ron, binyal. O sa tawag sa Biblia, kasalanang hindi ikamamatay. Kasalanang ikamamatay, kasalanang hindi ikamamatay. Pagka ang ating kapatid sa Diyos nagkakasala ng hindi ikamamatay, ang utos, idalangin sa Diyos para mapatawad, mabigyan ng buhay. Pero pagka ang kasalanan ikamamatay, ayaw na pong ipadalangin eh. Ayaw na ng Diyos. Hindi niya napapakinggan. Pag ang ginagawa ng isang tao, kasalanang ikamamatay, hindi na dapat pang idalangin. Sa ibang mga iglesia, yung bibitayin na, dahil napakasama na ng ginawa, ipinapanalangin pa eh. Maaari sa iba ang maging sabihin nila, kasi ikaw maawain kami. Hindi ka maawain nun. Suwail ka nun sa Diyos. Kasi sabi na ng Diyos, huwag mo nang ipanalangin pagka ang kasalanang ginagawa ay ikamamatay na. Hindi naman tayo marunong pa sa Diyos, dapat sumusunod lang tayo sa Diyos. Pagka ikamamatay ang kasalanan, hindi na yun pinapatawad. Itinitiwalag na po yun sa iglesia. Kaya sa iglesyang totoo, mayroon pong pagtitiwalag. Basahin natin ang 3 Gs ng Tito. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Meron pong pagtatakwil ang Diyos eh. Binigyan mo ng isa, dalawang pagkakataon. Pagkatapos ng ikalawang pagsaway, itakwil mo. Kasi po, pagka hindi mo itatakwil o aalisin sa iglesia, lahat magkakahawa-hawa yan eh. Ang punto ko po, hindi naman para sabihin banal ako, hindi po. Ang tao talagang nagkakamali eh. No? Pero pag ang pagkakamali na, pang-aabuso na, no? Dapat pinuputol yun, eh. Tinitiwalag eh. Kaya dito po sa ating samahan, tinitiwalag natin yung miyembro, ministro na umaabuso. Pagka ang ginagawa na kasalanang mabigat na ikamamatay, tinitiwalag po yun. Kaya ngayon, pag-aaralan natin yung ano ba yung mga kasalanang ikamamatay na pagka sinadya nating gawin, matitiwalag tayo. Para huwag magkahawa-hawa kasi sabi ko nga sa inyo, naririnig ko sa lola ko nung araw
Pag halimbawa, bibili kasi kami ng kamatis, isang kaing na kamatis. Meron kasi kaming tindahan. Titignan ng lola ko yon. Pagka may isang bulok, aalisin agad. Sabi niya, pag di mo inalis yan, anak, magkakahawa-hawa yan, mabubulok yan. Ganun ang samahang. Pag hindi mo pinipigil at kinukonsinti mo yung gumagawa ng masasama, lalo na pagka ang kasalanang gagawin ay kamamatay na, mabigat na, magkakahawa-hawa miyembro, maiisip nila, okay naman, di naman natiwalag eh. Yon. Ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Para tayo po, kung mag-iiglesia tayo, yung nasa Biblia ang paraan natin, hindi paraan ng tao. Kasi yung tao, talagang may nangungunsinti, lalo na kung malaking mag-abulo eh. No? Kaya, ang masasabi ko sa inyo, sa iglesia sa Biblia, hindi po ganoon. Hindi po ganoon. Alam niyo mga kapatid, pagka kukonsintihin mo, kahit gumagawa na ng mali, milyonaryo kasi, kukonsintihin mo, masama epekto nun. Nasa 1.32 po yun ng Roma. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Yung mga iglesyang hindi sa Diyos, pinapayagan nila yung gumagawa ng mga masamang bagay. Bagaman karapat-dapat na sa kamatayan, hindi lamang gayon ang ginagawa. Mismo sila, ginagawa nila yung ginagawa ng masasama. At pinapayagan ng wika nila ang nagsisigawa ng mga yon. Kaya may domino effect yan eh. Pag hindi mo tinitiwalag yung masasamang tao, ang mangyayari po, yung iba sasama rin. At ikaw, gagawin mo rin kasi hindi mo nga tinitiwalag eh. Pag nagtiwalag ka ng masama, titingnan ka ng miyembro. O bakit yun tiniwalag mo? Ikaw ginagawa mo rin. Lalabas yung nasa Roma rin, sa 2. Ang sabi po doon sa talata, ganito. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Sa 20. Tagasaway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw ay nagnanakaw ka? Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya ay nangangalunya ka? Nyo, Ikaw na ibig sabihin, may pastor, nangangaral, yung pinangangaral niya, ginagawa niya rin yung mali. Nagtuturo ka sa iba, di mo tinuturuan sarili mo. Sabi mo sa tao, wag magnanakaw, ikaw ang numero 1 magnanakaw. Yan po ang domino effect ng pagkonsinti sa masama. Kaya ang utos ng Diyos doon sa 5:13 ng unang Korinto, pakinggan nyo. Datapwat sana nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Ayun, pinaalis yung masamang tao. Kaya po may pagtitiwalag. Ewan ko sa inyo, sa iglesia nyo ba may tiwalag? Mga born again, nagtitiwalag ba kayo? Sa iglesia ni Manalo, nagtitiwalag. Pero kukunin uli. Tatanggapin uli. Sa Sabadista, ganun din. Pag tiniwalag, dahil gumawa na ng masamang-masama, ang gagawin, kung gusto ng tao magbalik loob, magpapabautismo uli. Kaya may tinatawag silang doktrina ng rebaptism. Sa Biblia po, walang rebaptism. No? Hindi pwedeng yung sumadya na ng masamang kasalanan at i-rebaptize mo. Wala po sa Biblia yung rebaptism o muling pagbabautismo. Wala yon. Kaya pag-aaralan natin ngayon, para maging maingat kayo, mga kapatid, kung gusto nyong umanib, maingat kayo kung matanggap nyo ang salita ng Diyos pagkatapos ng bautismo, maisakatuparan nyo ang aral na ating pag-aaralan ngayong araw.
Basahin natin ngayon ang 12:32 at 3:29 ni Marcos. Pakinggan nyo. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. Datapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Ninyo yan, mga kapatid. Napakaliwanag niyan sa Biblia. Bakit may iglesia, walang tiwalag? Ibig sabihin, kahit labagin nila itong mga aral na ito, okay pa rin sa pastor eh. Basta nag-aabuloy ka lang, okay pa rin. Pero sa Biblia, nagsasalita ka pa lang. Sinasadya mong magsalita ng laban sa Espiritu Santo, wala kang kapatawaran maging sa sanlibutang ito at maging sa darating. Nasa lahat ng Biblia yan eh. Kung ikaw ay may takot sa Diyos, tuturo mo sa tao yan. Para yung tao, wag makagawa ng ganyan. Kung may pagmamahal ka sa kaluluwa ng kapwa mo, dapat ituro mong kabuuan yan eh. At sinabi rin doon kay Marcos, ang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo, walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Kaya alamin po natin, ano yung mga kasalanan laban sa Espiritu Santo. Ang isang kasalanan laban sa Espiritu Santo, yung mamusong ka, pusungin mo ang Espiritu Santo. Yung pamumusong sa Tagalog po, sa English yun, blasphemy. Magsasalita ka ng lalabanan mo yung Espiritu Santo ng Diyos. Blasphemy yun. At ang isa pa sa Kapampangan, manyumpa sa langking Espiritu Santo sa Kapampangan. Sa Bisaya naman, ang nakalagay, magapasipala sa Espiritu Santo. Pagsasalita ng paglaban sa Espiritu Santo ng Diyos. Mabigat pong kasalanan yun. Ngayon, alamin natin, ano ba yung mga aral ng Espiritu Santo na pagka iyong sinadyang labagin? Kasi meron pong nakakalabag kung minsan, hindi naman niya alam, hindi niya naintindihan. Meron kasing kapatid na Chinese. Hindi niya pala masyadong naintindihan dahil Chinese nga siya. Nakagawa siya nun. Nung maintindihan niya, umiiyak. Hindi ko ikaw naintindihan. Pinatawad namin kasi hindi niya naintindihan eh. Pero ang hindi pwedeng patawarin yung naintindihan mo, tapos sinadya mo pa. Ganito po ang sabi kung ano-ano yung mga aral ng Espiritu Santo na pagka ginawa natin, masamang kasalanan, hindi tayo papatawarin. Sa 15:19 ng gawa. Dahil dito'y ang hatol ko ay huwag nating gambalain yaong sa mga hentil ay nangagbabalik loob sa Diyos, kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyusan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo, sapagkat minagaling ng Espiritu at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. Ayan. Meron pong binabanggit si Santiagong Apostol na 4 na bagay na hindi naman po mahirap ito tandaan, 4 lang ito eh. Minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Alin yung kailangan na iatang sa kapatid, ipagbawal, na magsiilag kayo
sa mga bagay na inihain o inihandog sa Diyos-Diyusan. Isa. At sa dugo. Dalawa. At sa mga binigti. Tatlo. At sa pakikiapid. Ito po ang kabilang sa mga batas ng Espiritu Santo sa Iglesia na ipinagbiling mahigpit ng mga apostol. Wala kaming masyadong maraming iaatang sa inyo. Hindi bawal ang baboy, hindi bawal ang talangka, hindi bawal ang talaba, hindi bawal ang yung malaki. Lobster. Sa Israelita kasi bawal yung lobster eh. Bawal yun sa Israelita nung araw sa panahon ni Moises. Pagka walang kaliskis, walang palikpik, bawal kainin. Hindi ka pwedeng kumain ng igat, galunggong, walang kaliskis ang galunggong no? Hindi ka pwedeng kumain ng dilis, no? Maraming bawal sa panahong Israelita. Pero sa panahong Kristiyano, ang sabi ng mga apostol, hindi na namin kayo aatangan ng lalong mabigat na pasanin. Maliban na lang sa mga bagay na itong na kinakailangan. Na kayo'y magsiilag. Iilagan mo na, lalayuan mo na. Ang mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, sa dugo, sa binigti, at saka sa pakikiapid. Makinig po kayong mabuti mga kapatid. Pipilitin kong sa awa, tulong ng Diyos, maintindihan ninyo ang bagay na ito. 4 lang naman po. 5 na yung pagsasalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo. Ito naman, hindi pagsasalita, kundi gawain ito. Iiwasan mo na kumain ka ng bagay na inihain sa Diyos-Diyusan, sa dugo, sa binigti, at saka sa pakikiapid. Isa-isahin po natin. Ano ang tinatawag na Diyos-Diyusan sa Biblia? Na pagka ang pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan, bawal kainin, bawal ng Espiritu Santo. Ano ba yung Diyos-Diyusan? Pakinggan nyo sa 115:4, 8 ng awit. Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Ayan, pinakikilala po ng Biblia, ano ba yung tinatawag na mga Diyos-Diyusan? Sa Kapampangan, idolos. And sabi po dyan, ang kanilang mga Diyos-Diyusan, pilak, ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Meron din niyang kahoy, meron din niyang ngayon may plastic na May fiberglass din ngayon na Diyos-Diyusan Ang Diyos-Diyusan yung mga pilak, ginto ng mga estatwa at kahoy na ginawa ng mga tao. Pakinggan nyo, doon sa Isaias, sa 44:13. Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat, kanyang tinatandaan ng lapis, kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kanyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. Pumuputol siya sa ganang kanya ng mga sedro, at kumukuha ng puno ng roble at ng ensina, at pinatitibay sa ganang kanyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat. Siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, at yaoy kinakandili ng ulan.
Kung magkagayoy ilalaan sa tao upang ipanggatong at kumukuha siya niyaon at nagpapainit, oo, kanyang pinaliliyaban yaon at ipinagluluto ng tinapay. Oo, kanyang ginagawang isang Diyos at sinasamba. Ginagawa niyang larawang inanyuan at pinagpapatirapaan. Kanyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy. Ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne. Siya'y nag-iihaw ng iihawin at nabubusog. Oo, siya'y nagpapainit at nagsasabi, aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy. At ang labis niyaon ay ginagawa niyang Diyos. Sa makatwid bagay, kanyang larawang inanyuan, kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. Hindi sila mga kakaalam o nagsisigunitaman sapagkat ipinikit niya ang kanilang mga mata upang sila'y huwag mga kakita at ang kanilang mga puso upang huwag silang mga kaunawa. Ayan, nakita nyo mga kapatid, ang tinutukoy palang Diyos-Diyusan, ginagawa sa pilak, ginto, merong kahoy. Pumuputol yung anluwagi ng kahoy ng roble, ensina, at saka abeto. Doon sa Israel, iyon ang pinakamatitibay na kahoy ensina, roble, at saka abeto. No? Hindi pwede kasi yung kahoy na marupok Sandali lang matutunaw yun Kagaya halimbawa ng palot China. Magaang kasi yun Ang pinipili nilang kahoy para gawin yung larawang inanyuan, yung matitigas na kahoy na kanilang yan, ganyan ang ginagawa. Nilalagyan niya ng anyo ng isang tao, tapos pinagpapatiraan, nananalangin siya, sumasamba siya, at sinasabi niya doon sa punong kahoy na ginawa niyang Diyos-Diyusan, ikaw ang aking Diyos, iligtas mo ako. Yan. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung sino gumagawa niya, alam niyo na yan Baka sabihin niyo, inaatake ko pa kayo Pero kung paaalala ko sa inyo ang pasyon, yung pasyong Katoliko, pagka mahal na araw siyang binabasa ng Katoliko, ang sabi doon sa pasyon, sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos nga lamang siyang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. Kung ang Biblia pag-uusapan, kasi ang pasyon kinopya sa Biblia yan ni Padre Mariano Pilapil, ginawang parang tula, binabasa ng Katoliko pag Semana Santa. Kung iintindihin nyo yung nasa pasyon, sukat mo ikang malaman sa sulat na papalaman. Nasa Biblia, ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. Pagka lumuhod ka sa kahoy, yung pagluhod mo, ginagawa mo siyang Diyos mo. Kasi ang Diyos lang ang dapat luhuran Kaya ang tawag doon sa Biblia, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Yan pong Diyos-Diyusan, mga kapatid, kasuklam-suklam yan sa Diyos. 4:3 ng unang Pedro. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hentil na lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kasuklam-suklam po yan.
Yung luhuran mo yan, dalanginan mo yan, yung iba nangangatwiran pa eh. Hindi naman ika namin sinasamba, sabi ng paring Katoliko. Sino may sabi sa'yo, hindi mo sinasamba, nananalangin ka nga eh. Sabi niya, yan ika, paalala lang sa amin yan. Hindi namin yan sinasamba, ginagalang namin. Gaya ng magulang mo ika. Tanggapin ko na. Paggalang yung ginagawa mo, gaya ng magulang mo. Yung bang magulang mong ginagalang mo, nananalangin ka ba ron? Yung ginagalang mo bang magulang, nilalagyan mo ba yung retrato niya ng sampagita, saka tinitirikan mo ba ng kandila? Lumuluhod ka ba sa magulang mo na iginagalang mo? Hindi. Bakit? Sobra na yung ginagawa mo eh. Ang paggalang, hindi kasama yung pagluhod o pananalangin sa magulang. Maliwanag na ang tawag diyan, pagsamba sa Diyos-Diyusan. No? Basahin natin ang Roma 1:25. Pakinggan niyo mga kapatid. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Kasinungalingan pala sa Diyos yan eh. Kaya pala yan, kasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ang sabi ni Pedro, sukat ng nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil, lumakad sa kalibugan, masamang pita, paglalasing, kalayawan, kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kasuklam-suklam po sa Diyos yan eh. At como yung Diyos-Diyusan, kasuklam-suklam ang pagsamba dyan, ay ang sabi po ng binasa natin sa huling talata, pinalitan ang wika nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Yung bang niluluhuran mo, dinadalanginan mo, nilalang ba yan o lumalang? Dinalanginan mo si Maria, ginawan mo ng estatua, tapos niluhuran mo. Si Maria ba nilalang o siya ba ang lumalang? O halimbawa, dinalanginan ng mga Bombay ang baka. Yung baka ba nilalang ba yun o yun ba lumalang? No? Pagka sinasamba mo ay nilalang at hindi yung lumalang, kasinungalingan yon. Kasuklam-suklam yon na pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kapatid. Pag ikaw ay nananalangin at lumuluhod, hindi doon sa lumalang, na yung lumalang, yun ang Diyos. At ang pinupuri mo at sinasamba mo, yung nilalang, pagsamba sa Diyos-Diyusan yon. Yan po ang kasuklam-suklam sa Diyos. Pagsamba sa mga nilalang kaysa ang sambahin yung lumalang. Ang tawag po dyan, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Alin yung Diyos-Diyusan? Ginawa ng kamay ng tao, galing sa pilak, galing sa ginto, o galing sa kahoy, na inanyuan ng anyo ng isang tao, tapos binihisan, tapos nilagyan ng bahay, katedral pa yan, laki. Buti pa nga yun, may bahay, yung squatter wala eh. Tao yun ha. Yung mga bahay niyang mga Diyos-Diyosan, nalalaki. Kasuklam-suklam po sa Diyos yan mga kapatid. Huwag kayong magagalit sa akin. Biblia po ang nagsasabi niyan. Lumuhod ka dyan, manalangin ka dyan, kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya ngayon, pagka po ang pagkain, inihahandog sa Diyos-Diyusan, bawal po yan ang Espiritu Santo. Dapat tayong magsiilag sa mga bagay na inihain sa Diyos-Diyusan. Ano po ibig sabihin nun? Yung mga taong sumasamba sa Diyos-Diyusan, naghahandog sila ng mga pagkain na inihahandog nila sa Diyos-Diyusan. Sa Kristiyano, bawal pong kainin yon. Hindi tayo bawal kumain ng mga kagaya ng bawal sa Israel, baboy, talangka, alimango, hindi bawal yan. Pero pagka ang pagkain, inihanda na sa Diyos-Diyusan, hindi na po natin dapat kainin, bawal po yon. Halimbawa, yung mga Budista, si Budista, tao yan
Nilalang yan, di naman lumalang yan eh. Si Buddha. Yung mga Budista, may mga panahon mag-aalay sila ng mga pagkain dyan kay Buddha. Karamihan ng iniaalay kay Buddha, mga prutas na bilog. At swerte raw yung bilog kasi para raw pera yon. Basahin natin ang 8 ng unang Korinto, versikulo 7. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyusan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyusan, at ang kanilang budhi, palibhasa'y mahina, ay nangahahawa. Kaya nahahawa, nakakahawa pati budhi. May malalim na epekto yung pagsamba sa Diyos-Diyusan. Pati kaluluwa mo, pati budhi mo, pati espiritu mo, napapasama niyan. No? Yun ay kang walang kaalamang ganyan, sabi ni Pablo. Namimihasa sa Diyos-Diyusan, kumakain ng para isang bagay na inihain sa Diyos-Diyusan. Kaya mga kapatid, may nagtatanong sa akin, kapatid na Soriano, masama bang kumain ng tikoy? Sabi ko, hindi. Bumili ka sa ungpin, meron. May tikoy. Pero pagka yung tikoy, inihanda na kay Buddha, huwag mo kakainin yun. Mahahawa, budhi mo ron. Magagalit ang Diyos sa'yo. Labag sa Espiritu Santo yon. Nakakain ka ng handa sa Diyos-Diyusan. Halimbawa, yung hopya, inihanda nila sa Diyos-Diyusan nila, huwag mo nang kakainin. Para huwag kang magkasala sa Diyos, di bumili ka na lang ng hopya. Meron naman nabibiling. Kahit anong pagkain, pag inihanda po sa Diyos-Diyusan, nagiging karumal-dumal sa Diyos, yung pagkain, yung Diyos-Diyusan, at pati yung kumakain. Kaya ang Kristiyano, binawalang kumain ng handa sa Diyos-Diyusan. Alin ba yung Diyos-Diyusan? Yung hindi tunay na Diyos. Hindi tunay na Diyos, dinidiyos lang. Kaya ang tawag ay Diyos-Diyusan. Parang hindi tao, hindi tunay na tao, tau-tauhan. Ano? Kabayu-kabayuhan, tau-tauhan, Diyos-Diyusan. Hindi tunay na Diyos, hindi dapat sambahin, sinasamba. Marami sa Katoliko niyan eh. Pati anghel, sinasamba ng Katoliko, mga kerubin. Meron silang mga estatwa ng kerubin, sinasamba nila. Bawal po ng Diyos yan eh. Kahit na anghel pa, nilalang din yan, hindi naman lumalang ang anghel eh. Tingnan ninyo si San Juan, lumuhod sa anghel, pinagbawalan ng anghel. 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Ayaw nung anghel eh. Lumuhod sa kanya si Juan eh. Huwag mong gagawin yan. Ako rin ay aliping kagaya mo ng iyong mga kapatid na propeta na sumusunod sa utos ng Diyos. Sumamba ka sa Diyos. Ang sasambahin lang hindi anghel, hindi tao, hindi Diyos-Diyusan. Ang sasambahin lang ang Diyos. Mga kapatid, tama yung sabi sa pasyon. Ayaw lang maniwala ng Katoliko sa libro nila eh. Kung maniniwala lang kayo sa libro nyo, hindi na kayo maliligaw. Ano ba sabi ng libro? Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos nga lamang siyang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. Ang Diyos lang luluhuran at sasambahin gabit araw. Bakit araw-araw kang lumuluhod kay Maria? Nilalang din yun, di naman Diyos yun eh. Sabi nung mga ibang Katoliko, kayo naman hinahamak nyo si Maria. Ano? Kami pa humahamak kay Maria. Ginagalang namin si Maria.
Kasi ang Diyos ang may sabi, huwag kang sasamba sa nilalang. Nilalang si Maria. Giving her our due respect, hindi namin sasambahin si Maria. Hindi kami luluhod kay Maria. Dahil ba wala kaming galang kay Maria? Hindi. Dahil naniniwala kami kay Maria. Dahil si Maria man, sumamba sa Diyos. Hindi siya nagpasamba. Nung nandito siya sa ibabaw ng lupa, hindi siya dinalanginan. Sumama siya sa mga apostol na nanalangin sa Diyos. Basahin natin ang 1:3 ng Gawa. At nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas, na kinatitirikan nila ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alfeo at ni Simong Masikap at ni Judas na anak ni Santiago. Ang lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling matibay na nangagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Kita nyo? Lahat ng apostol na nanatiling matibay, nagkakaisa sa pananalangin, kasama nila yung mga babae. Si Maria Magdalena, si Maria ang asawa ni Cleopas, at saka si Maria na ina ni Jesus. Pati si Maria na nanalangin sa Diyos kasama mga apostol. Hindi siya ang dinadalanginan. Aba, ngayon naman si Maria na ang dinadalanginan Hindi naman Diyos si Maria. Ibigay mo sa kanya yung nararapat na paggalang. Si Maria man sumamba sa Diyos. Kay Kristo na kanyang pinanganak sa laman, sinamba niya. Kaya, ang dapat nating sambahin, hindi si Maria. Yung sinasamba ni Maria. No? Pinalitan mo pagsamba dun sa sinasamba ni Maria, si Maria na sinamba mo, ginawa mo Diyos-Diyosan si Maria. Pinapasamba ka dyan. Bawal ng Diyos yan Kaya nga, lahat ng Diyos-Diyosan na naimbento ng tao, sa Bombay, ang Diyos-Diyosan nila, yung elepante, baka, ahas, dinidiyos din nila, pati daga, dinidiyos ng mga Bombay. Kasuklam-suklam lahat sa Diyos yan mga kapatid. Ngayon, pagka ang pagkain ay inihanda sa Diyos-Diyosan, kasuklam-suklam na rin, nakakahawa yon sa budhi. Pag ang pagkain inihanda hindi sa tunay na Diyos. Halimbawa, sa Muslim po, ang kanilang pagkain, ihahandog nila sa kanilang Diyos kay Allah. Yung pong Diyos ng Muslim, iba po yun sa Diyos ng Kristiyano. Kasi, para lang maintindihan nyo, hindi po ito pang-aatake. Papakita ko lang sa inyo ang pagkakaiba ng Diyos ng Muslim at ng Kristiyano. Kasi yung iba, ang paniwala, pare-pareho lang naman ang Diyos Isa lang ang Diyos. Hindi totoo yun. Marami pong Diyos na inimbento ang tao. 4:8 ng Galacia. Gayon man ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Yung mga unang Kristiyano, sabi ni Pablo sa kanila, nung kayo hindi nyo pakilala yung Diyos, nasa pagkaalipin kayo, nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. Meron silang dinidiyos na hindi naman talagang mga Diyos. Kagaya dun sa Ayala Avenue, meron ako rong financing na inuutangan nung araw. Negosyante po kasi ako, na kumukuha ko ng kapital sa Bombay. Ngayon, nung matagal na, siguro mga 4 na taon, 5 taon, nakita yata nung manager na maayos akong magbayad. Pinatawag ako sa opisina, nakapasok naman ako. Bakit po ako, sir? Gusto mo, Mr. Soriano, bibigyan kita ng loan na 10 million. Magbigay ka lang ika ng collateral. Natuwa ako dahil malaki na nung araw yung 10 million. Siguro mga 1980s yun. Negosyante po ako Kahit na ako'y nagmiministro, nagninegosyo ako para kumita ako na perang kailangan ko. Hindi ako hihingi sa kapatid. Yung abuluyan ng kapatiran dito, hindi
Hindi pumupunta sa akin, kundi para sa gawain. Ano? Ngayon, sabi niya, nagkakwentuhan kami sandali, kumakain siya ng papaya at saka ng kiwi. Inaalok niya ako. Sabi ko, sige po. Sabi ko, sir, pwede po bang magtanong? Nakakita kasi ako na isang retratong malaki, ang laki. Halos life size. May ilaw sa dalawang tabi. Sino po yan? Sabi, yan ang Diyos. Oh, nagulat ako. Yan po ang Diyos nyo? Sabi ko, oo, sabi niya, ang pangalan niya, Sing. Yung Diyos niya, ang pangalan, Sing. S-I-G-N-H. Ewan ko kung baligtad yung pagkaka-spell ko. Basta Sing. Yun ang Diyos niya. Paano po ang pagsamba nyo? Sabi niya, sa February uuwi ako sa India, sasamba ako. Yan po ba buhay yan tao? Uwi ka, siya ang Diyos ko. Ba? Mayroon pala ka akong ganun. Ang dinidiyos niya yung taong buhay. Yun ang ginagawa po ng iba. Ngayon, ang punto ko, maraming mga iba-ibang Diyos ang mga tao. Ang Muslim, ang Diyos nila si Allah. Ngayon, alamin natin, si Allah po ba kapareho ng Diyos ng Biblia? Ito po ang sabi sa Quran, yung libro ng mga Muslim. Ang sabi sa Quran, dun sa Sura 112:1 hanggang 4, kapatid na Daniel. Sabi po dito, say, He is God, the one and only. God, the eternal, absolute. He begetteth not, nor is He begotten. And there is none like unto Him. Ayan. Yung po palang Diyos ng Muslim, hindi maaaring manganak at hindi rin siya pinanganak. Ako, tama sa akin yun. Di ipinanganak ang Diyos. Pero yung salitang hindi siya maaaring manganak, magkaiba na kami ng Muslim ng Diyos. Kasi yung Diyos na kinikilala natin sa Biblia, nanganak yun eh. Ang ipinanganak niya, ang Panginoong Jesus. Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ayon. Ang Panginoong Jesus nagsasabi, sasaysayin ko ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Yung nakadiskusyon ko, Iglesia ni Manalo sa Guagua. Bakit manganganak ang Diyos? Ang nanganak si Maria, hindi ang Diyos. Dahil ang lalaki hindi nanganganak. Sabi ko sa pastor, kakapraso pala, alam mo eh. Akala mo, ang nanganganak lang, babae. Mali ka. Kahit sa espiritual, kahit sa material, may lalaki nanganganak. Ito yung isa. Basahin natin, kapatid na Daniel. Ito po, the biology of seahorses, reproduction. The male seahorse rather than the female becomes pregnant. This unusual mode of reproduction is the most extreme form of male parental care yet discovered, although it arises from a general bias towards paternal care among fishes. Yan, tingnan ninyo yung seahorse, ang tawag doon seahorse, isang isdang dagat, yung lalaki ang nanganganak, yung lalaki nagbubuntis. Pakita nga natin yung paano kung manganak yung seahorse. Ito po. Ayan. Ang nagbubuntis yung seahorse, yung lalaki, hindi yung babae. Kaya, hindi imposibleng ang lalaki manganak. Ang Diyos pa. Ipinanganak niya nga si Kristo kasi ang umpisa, dun sa 1:18 ng Juan, ang nakalagay sa Grego, monogenes theos. Theon o deis, eoraken popote, monogenes theos. Pag isasalin mo po sa Tagalog yan, ang bugtong na Diyos.
Yung bugtong na Diyos nasa sinapupunan ng Ama. Dumating ang panahon, ipinanganak siya ng Ama. 1:5 ng Ebreo. Ito hindi matanggap ng mga manalista na ang nanganak kay Kristo, yung kanyang espiritu, ipinanganak yun ng Ama. Ang ipinanganak ni Maria, yung katawang tao. Kasi ang sabi sa 1:14, basahin muna natin ang 1:14. At nagkatawang tao ang verbo. Nagkatawang tao. Hindi nga tao. Ano ba yung verbo? 1:1 hanggang 3. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin nang pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ang liwaliwanag, nang pasimula siya ang verbo. Tinatawag ang kanyang pangalan, verbo. Nung nandoon pa siya sa sinapupunan ng Ama. Nang pasimula, yung pasimula ng verbo, nasa sinapupunan siya ng Ama. Ang verbo sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Nakikita nyo ba mga kapatid sa inyong screen? Ang verbo ay Diyos. Yung verbong nasa sinapupunan ng Ama, ipinanganak niya. No? Ang katunayan, 1:5 ng Ebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Sabi nung Ama, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Di ang nanganak ang Ama. Kailan yung ngayon na ipinanganak siya nung Ama? Kasi nung umpisa, verbo siya, nasa sinapupunan ng Ama. Alam niyo mga kapatid, ang pakahulugan ng Iglesia ni Manalo dun sa verbo. Yung verbo kasalita yun. Plano yon, plano. Kalokohan yon. Wala sa Biblia yon. Yung verbo, pangalan yon nung anak ng Diyos na nasa sinapupunan niya. Basahin natin ang Apokalipsis 19:13. At siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. Ayun, meron pong kasyangaan yan. Merong kalagayan. Nasa sinapupunan siya ng Ama, tinatawag ang kanyang pangalan, verbo ng Diyos. Pangalan yung verbo, kung ano-ano binibigay niyong kahulugan. Ang verbo, pangalan nung nasa sinapupunan ng Diyos. Ipinanganak ngayon ng Diyos. Kaya ang sabi dun sa Ebreo, 1:5, kanino sa anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli, ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Kaya siya ipinanganak ng Diyos. Kailan ba siya pinanganak? Tao ba yan? Kailan pinanganak yan? 17:5-24 ng Juan, kapatid na Daniel. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Bago pa pala ginawa ang universo, niluwalhati na ng Ama yung anak. Sabi niya sa Ama, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo. Past tense, ha? Sabi ng mga iglesia ni Manalo, wala pa hindi pa umiiral, plano pa lang. Anong plano? Nagtamo na nga ng glory of the glory I had with thee before the world was. Glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Wala pang mundo, pinanganak na ng Diyos yung anak. Ang liwaliwanag. Ipinanganak na siya, wala pa sa libutan. 24, kapatid na Daniel. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Bago pa natatag ang mundo, ang universo, naipanganak na siya ng Ama. Ang sabi dun sa Cebuano,
Amahan, buot ko nga kadto usab nga mga gitugyan mo kanako, may uban kanako kung asa ako, aron sila makakita sa akong himaya nga imong gihatag kanako, kay ikaw na higugma kanako sa wala pa matukod ang kalibutan. Igpa, buriko, kingding binye mo kanako, akayabe ko nung luko ka rin. Bang akit dahing ligaya, binye mo kanako, uling liguran mo ko ba yung mela langing yato. Liwa-liwanag, oh. Wala pang sanlibutan. Pinanganak na ng Ama ang Panginoon Sokristo. Kaya po, ang Panginoon Sokristo, anak ng Diyos, kasi ipinanganak ng Diyos yung kanyang kalagayang espiritu. Ang ipinanganak naman ni Maria, yung katawang tao kung saan mananahan yung anak ng Diyos na espiritu. Kaya po si Maria may ipinanganak. Ang ipinanganak niya, yung katawan ng tatahanan noong anak ng Diyos na espiritu. Basahin po natin ang Hebreo 10, versikulo 5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayon, pagpasok niya sa sanlibutan. Bakit? Hindi siya dito nag-umpisa sa sanlibutan eh. Ipinanganak na siya ng Ama bago pa ilikhain ang sanlibutan. Nung dumating yung panahong magkakatawan tao siya, pagpasok niya sa sanlibutan, sinabi niya, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Aling katawan yon? Yung katawang tao na ipinagbuntis ni Maria. Ito hindi naintindihan ng Iglesia ni Manalo. Kaya ang birada si Kristo raw tao. Dahil ipinanganak daw ni Maria. Wala pang sanlibutan, pinanganak na ng Diyos Ama yan eh. Dahil nasa sinapupunan ng Ama, ang tawag sa kanya, Verbo Monogenes Theos. Bugtong na Diyos, Monogenes Theos. Kahit siyang guniin nyo yung mga eksperto sa Grego, ang tawag kay Kristo na nasa sinapupunan pa na siya ng Ama, ang tawag sa kanya, bugtong na Diyos, Monogenes Theos. Kaya sa sinapupunan pa lang, Diyos na siya eh. Ipinanganak ngayon. Ang nanganak ang Ama. Kaya magkaiba po tayo ng Diyos at ang mga Muslim. Kasi ang Diyos ng mga Muslim, dung sa Sura, Kapitulo 112, versikulo 3, ang sabi nila, He begeteth not, nor is He begotten. Conforme po ako dun sa, ang Diyos Ama, hindi pinanganak. Pero yung hindi nanganganak ang Ama, hindi po conforme ron. Magkaiba tayo ng paniniwala sa Muslim. Kasi ang Diyos ng langit na ating kinikilala, nanganak. Wala pang sanlibutan, nanganak na siya. Pinanganak niya yung kanyang anak. Na siyang naging nagkatawang tao na Kristo. Doon sa punto na yun, magkaiba po tayo ng Muslim. Ngayon, ang ating Diyos nanganak. Ang Diyos ng Muslim hindi nanganganak. Sabi nila. Di magkaiba tayo ng Diyos. Pagka ang pagkain inihandog sa Diyos ng Muslim, hindi tayo dapat kumain. Kasi magkaiba tayo ng Diyos eh. Yung inihandog sa Diyos-Diyusan, bawal nating kainin eh. Lalo nang bawal nating kainin, yung inihandog nila sa Diyos nila na ibang-ibang Diyos kaysa sa Diyos ng Kristiyano. Kaya nga pagka pumasakay kami sa eroplano, sasabihin ng mga nandun sa Emirates, what do you want for dinner? What do you want for lunch? Is there anything which is not halal? Kasi yung pagkain po ng Muslim, may tatak yun halal eh. Ibig sabihin, inihandog yun kay Allah nila. We prepare food which is not halal, sabi natin. Bakit po? Kasi iba yung Diyos ng Muslim kaysa sa Diyos natin eh. Pagka ang pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan o sa hindi tunay na Diyos, umiiwas po tayo ron. Bayaan natin yung mga Muslim kumain ng pagkain nila. Kalayaan nila yon. Pero tayo namang Kristiyano, talagang tunay na Kristiyano, huwag tayong papari sa Katoliko kahit ano kinakain.
Kaya Diyos ng Muslim ang ipinaghandugan, kaya Diyos ng Budista, kinakain nila. Kaya inihandog kay Buddha, kaya inihandog kay Bahá'u'lláh, kinakain nila. Kaya inihandog kay Maria, kay Pedro, kay Juan. Pag may piyesta yung pagkain, inihandog sa mga patron, bawal po yung kainin ng tunay na Kristiyano, mga kapatid. Isa yan sa pinakamabigat na kasalanan na magagawa natin, kumain ng mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Tatandaan nyo, ang hindi tunay na Diyos, Diyos-Diyusan. Kung ginagawa lang ng mga tao na Diyos nila, ang hindi naman tunay na Diyos, Diyos-Diyusan yon. Gaya nung ginawa ng mga kamay, ng mga ribulto, na ipinagpepiesta tapos pinaghahanda nila. Handa po sa Diyos-Diyusan yon. Kasi yung Diyos-Diyusan, kasuklam-suklam sa Diyos yan. Pag kinain mo yung handa dyan, pati budhi mo mamamantsahan ng Diyos-Diyusan. Ulitin nga natin, kapatid na Daniel, yung 8:7. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyusan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyusan, at ang kanilang budhi, palibhasa'y mahina, ay nangahahawa. Ayan. Kaya ingat kayo, nakakahawa yung pagkain inihandog sa Diyos-Diyusan. Yung pong mga pagkain na may tatak na halal, inihahandog nila yon sa kanilang Diyos na si Allah. Si Allah po, iba sa Diyos natin yun Kasi si Allah, hindi naman yung tunay na Diyos na kagaya ng tunay na Diyos ng Kristiyano na nanganak at may anak na ang anak si Kristo. Kaya ang Muslim din naniniwala kay Kristo na anak siya ng Diyos Kaya magkaiba po ang Diyos natin. Bayaan natin ang mga Muslim kumain ng may halal, kagaya ng Argentina corned beef. Diyan sa Pilipinas, may Argentina corned beef, may tatak po ng Muslim yun, halal. Yung nasa kaliwa, yun. Pagka may ganyan pong tatak, huwag niyong kakainin, mga kapatid, kasi yan ay inihandog sa Diyos na hindi naman natin Diyos. Bayaan na lang natin sila. Meron silang karapatang kumain ng gusto nilang kainin, pero tayo, kumain tayo nung utos ng Biblia. Huwag tayong kakain ng inihanda sa Diyos-Diyusan o inihandog sa Diyos-Diyusan. Kasalanan po yan sa Espiritu Santo. Ito pa isa. Yung mga Hudyo ngayon, ang kanilang pagkain naman, ang tawag kosher. Ang kanilang pagkain, inihahandog nila sa kanilang Diyos. Mali rin yung Diyos ng mga Hudyo ngayon Kasi yung Diyos nila, hindi naniniwala kay Kristo. Kaya lalabas, yung Diyos ng mga Hudyo ngayon, yung tinatawag na Diyos, iba ang Diyos nila kaysa sa Diyos ng Biblia. Kasi yung Diyos ng Biblia, yun ang tatay ni Kristo, yun ang ama ni Kristo. Sila, hindi naniniwala kay Kristo. Wala raw anak ang Diyos. Mali ang paniniwala nila. Ito po yung kanilang tatak sa kanilang pagkain. Kosher. Hindi tayo kumakain yan, mga kapatid. Kasi Diyos-Diyusan yan. Yang kinikilala ngayon ng mga Hudyo. Kaya dun sa Amerika, meron pa silang nilalagay sa McDonald's McDonald's kosher. Tanungin niyo yung Muslim, hindi nila kakainin yan Kasi may tatak na kosher Ang hinahanap nila, tatak na halal. Kung kosher, hindi kakainin ng Muslim. Yun namang mga Hudyo, pag may tatak na halal, hindi nila kakainin. Kasi kosher naman ang hinahanap nila. Tayo, kung tunay tayong Kristiyano, hindi tayo kumakain ng kosher. Hindi tayo kumakain ng halal, ng kosher. At ang kinakain natin, yung walang tatak, ibig sabihin, hindi nila inihandog. No? Kaya mas maganda yung walang tatak, ang kapatid na kosher. Pagka halimbawa, ang Jollibee ay sinabi nila na halal certified, iwasan nyo na. Humanap na kayo ng branch na hindi halal certified. Delikado yung paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Kung tayo mag-aaral ng Biblia, makikita nyo, maselan ang Diyos na kinikilala ng Kristiyano.
Hindi tayo basta kain ng kain. Kagaya ni Pedro. Sabi ni Pedro sa Diyos, doon sa gis ng gawa ng mga apostol, basahin natin kung ano ugali ng mga Kristiyano. Sumagot si Pedro sa Diyos, ang kanyang sagot. Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Tiyak na tiyak ni Pedro, hindi siya kumakain ng bagay na marumi o karumal-dumal. Pakinggan niyo ang sabi naman ni Propeta Ezekiel 4:14. Nang magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, narito ang aking kaluluwa ay hindi nadumhan, sapagkat mula sa aking kabataan hanggang ngayon ay hindi ako kumain ng namamatay sa sarili o nilapa ng mga hayop o pumasok man ang kasuklam-suklam na karne sa aking bibig. Tingnan niyo yung mga tapat na lingkod ng Diyos, ano? Hindi basta kumakain yun eh. Alam nila kasi nakakahawa sa budhi ang pagkain karumal-dumal sa Diyos. Alam niyo, hindi naman tinuturo ng Katoliko ito eh. Lalo hindi tinuturo ng Iglesia ni Manalo ito. Tanungin niyo kung Iglesia kayo ni Manalo, narinig niyo ba yung aral na ito? Eh kahit nga saan, lumalamon sila eh. Ang tunay na Kristiyano, parang si Pedro, at saka parang si Ezekiel, Panginoon, hindi ako kumain mula sa aking kabataan. Hanggang ngayon, hindi ako kumain ng anumang bagay na karumal-dumal, sabi ng mga lingkod ng Diyos ng una. Kaya kung kayo ay sasama sa atin, mga kapatid, medyo mabigat ito, no? Mabigat ito eh, kasi aral ng Espiritu Santo ito eh, na huwag tayong kakain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Eh alam nyo mga kapatid, hindi naman mahirap yan. Mabigat lang sa hindi sumasampalataya. Pero pag sumasampalataya ka, abay, di naman ako nabibigatan, mga kapatid, di naman nabibigatan. Eh pagkahalal, titiisin ko lang magutom kaysa sa kainin ko. Pagka kosher, hanap na lang ako ng saging. Makakaraos ka, di ka naman mamamatay. Wala kang makain karne, wala kang makain baboy, hanap ka ng saging, prutas, gulay, isda. Kasi yung isda, hindi nila tinatatakan yun eh. Yung mga isda, hindi. Kasi hindi naman nila maihahandog yung isda eh. Kasi ang inihahandog nila, bago nila patayin, buhay pa. Mananalangin muna sila sa kanila papatayin. Kaya nagiging halal o nagiging kosher. Eh yung isda, hindi mo naman pwedeng ipanalangin muna yung bago mamatay eh. Pag nahuli na lambat, patay na agad yun eh. Kaya hindi nila pwedeng gawing halal yung isda o yung kosher yung isda. Kaya walang tatak yun. Eh, magtiis ka na lang sa isda kaysa kumain ka nung inihandog sa Diyos-Diyusan o hindi tunay na Diyos. Malawak itong araling ito, mga kapatid, pero umaasa po, maiintindihan naman ninyo eh. Saka na lang natin yan liliwanagin pang muli. Pagka kayo ay nabautismuhan na, mas matatanggap ninyo ang salita ng Diyos kasi magkakaroon ng pagbabago sa ating puso. Pero alam nyo, hindi pa ako bautisado, natanggap ko na ito eh. Sabi ko sa Diyos, hindi na ako kakain ng mga hain sa Diyos-Diyusan. Yung tiyahin ko po kasi Katoliko. Yung tiyahin ko nag-alaga sa akin mula 3 taon hanggang 7. Doon ako nakatira sa kanila eh, si Auntie Toyang. Eh pagka meron na silang pagkaing handa sa Diyos-Diyusan, ayaw mo ba ika-Eli? Ayoko ako, Auntie. Bata pa kasi ako, naririnig ko sa nanay ko, pag handa sa Diyos-Diyusan, masama yun sa harap ng Diyos. Balikan natin ang 15:28, kapatid na Daniel. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin, maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, at sa dugo, at sa mga binigti, at sa pakikiapid. 4 po, ano? Kung- 4 po. Bagay na inihain sa Diyos-Diyusan. Inchik naghain kay Buddha. Bombay naghain sa baka.
Mga Hapon naghain kay Buddha, wag tayong kakain. Mga Iranya naghain kay Baha'u'llah, yung pagkain na inihain kay Baha'u'llah, wag nating kakanin. Yung mga pagkain inihanda sa mga piyesta ng mga Diyos-Diyusan at mga idolo, wag nating kakainin. Yun ang una. Tapos, mangilag kayo sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo. Bawal po pala yun, mga kapatid, yung kakain ka ng dugo. Ang isang problema, Pilipinas Dito sa sa South America, wala akong problemang ituro ito Talaga hindi sila kumakain ng dugo rito Maano sila rito maselan sila sa pagkain. Kasi alam nila, yung dugo, nandun yung sakit Andun yung mga virus, andun yung mga bakterya sa dugo. Yun ang nagkakalat ng bakterya at virus sa katawan. Habang umiikot ang dugo sa katawan, yun ang nagkakalat ng mga virus. Ito po sa Brazil, wala akong problema rito Pero sa Pilipinas, ang na-encounter ko, yung naku po, paborito ko pa naman ang tinumis at dinuguan. Ay, ayoko na ikaw umanib dyan, bawal pala dinuguan dyan. Kung nakahanda ka kapatid na ipagpalit ang kaluluwa mo sa dugo, bahala ka. Pero kailangan ko ituro ito. Sabi ko nga doon sa mga taga-Kapampangan, mga Pampango, dugo lang naman ang binawal Hindi naman bawal yung niluluto mo Ang tawag kasi sa Pampanga, tidtad. Tidtad. Tatadtarin yung bituka, yung mga laman loob. Tapos igigisa, lalagyan ng dugo. Kaya dinuguan ang tawag sa Tagalog. Pero sabi ko doon sa mga Kapampangan, hindi naman bawal yung bituka, yung tadtarin mo, pareho rin, luto mo. Tapos, imbis lagyan mo ng dugo, di lagyan mo ng atay, mas masarap pa. Kasi bawal kainin ng dugo. Alam niyo po kung bakit bawal kainin ng dugo? Basahin natin ang 17 Gs ng Levitico, mga kapatid. At sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kanyang bayan. Galitan Diyos sa taong kumakain ng dugo. Itititig ko ikaw ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihiwalay ko sa kanyang bayan. Bakit? Anong dahilan? Bakit ayaw ng Diyos ipakain ang dugo? Tuloy natin ang basa. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya pala bawal ng Diyos kainin ng dugo. Yung pala sagrado sa Diyos. Ibinigay ko sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Kaya pala ang dugo ayaw ipakain ng Diyos. Isang bagay pong sagrado ang dugo. Isang bagay na banal. Hindi dapat kinakain. Kaya ibinibigay ang dugo para ibubo sa ibabaw ng dambana nung araw sa Israel para pantubos sa kaluluwa. Kaya yung mga saserdoteng Israelita, kukunin nila yung dugo ng baka, iwiwisik nila sa dambana pag humihingi sila ng tawad sa Diyos. Pag gusto nilang patawarin sila ng Diyos sa kanilang nagagawang kasalanan, ang pangtubos ng Diyos, dugo. Papatay sila ng kambing, ng tupa, ng bulong baka, para ihandog ang dugo niya sa dambana para pantubos sa kaluluwa. Ibig sabihin, isang bagay na sagrado spiritually ang dugo. Kaya nang dumating si Kristo, yan ang ipinantubos niya sa krus sa mga Kristiyano. Basahin natin ang 9:22 ng Hebreo.
At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ayan. Ang kapatawaran nasa pagkabuhos ng dugo. Ano ang ginawa ni Kristo? 20-28 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang iglesia ng Diyos, para luminis sa harap ng Diyos, binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Inihandog niya ang dugo niya pantubos sa ating kasalanan. Kaya hanggang sa panahong ito, mula sa Israel, ang dugo po ay sagrado kasi pantubos yan sa kasalanan. Ang totoo, hindi lang sa panahong Israel eh. Mula pa sa unang-unang panahon sa patriarka, kila Noe, bawal na ng Diyos ang dugo eh. Nagpapatuloy hanggang sa Israel, tapos hanggang sa panahong Kristiyano. Basahin natin ang 9:3 ng Genesis. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Ayon. Lahat ng nabubuhay, pwede niyong kainin. Pwede ka kumain ng baboy. Sa panahon ni Noe, hindi bawal ang baboy eh. Pwede ka kumain ng baka, tupa, ahas, crocodile, buhaya. Eh tayo sa Pilipinas, kinakain talaga halos lahat yan eh. Pusa, ginagawa pa nga raw, siopaw yun eh. Kinakain, lahat pwedeng kainin eh. Pero yun eh, kang lamang may dugo na siya niyang buhay, huwag niyong kakainin. Panahon pa ni Noe yun, mga kapatid. Tapos pagdating sa Israel, bawal pa rin ang dugo. Pagdating sa panahon ng mga apostol, pinagbawal nila sa Kristiyano. 4 po yan. Balikan natin uli. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Yan, 4 po yan, mga kapatid. Bagay na inihain sa Diyos-Diyusan at sa dugo. Bakit po bawal ang dugo? Kasi yan po'y sagrado sa Diyos. Huwag nating questionin, ayaw ipakain ng Diyos eh. Yung iba nang-question pa eh. Naman masamang kain. Kung naglilingkod ka nga sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos, kay Kristo at saka sa mga apostol, mong kakainin ng dugo, huwag kang maging parang Katoliko, kapatid, na kunyari, sabi nila, apostolika raw sila. Kung apostoliko kayo, ba't kumakain kayo ng dugo? Bawal nga ng apostol yun eh. Si Apostol Santiago nagsabi, umilag kayo sa inihain sa Diyos-Diyusan, sa pakikiapid, sa binigti, sa dugo. No? 4 po yan. Hain sa Diyos-Diyusan, dugo, at binigti. Ano po yung binigti? Madaling maintindihan. Hindi lumabas ang dugo. Namatay na hayop sa sarili. Tawag sa ating panahon, double dead eh. Ginagawa nila, pati yung namatay. Kasi yung namatay, maraming panganib po dyan. Namatay yan na halimbawa sa sakit, mahawa ka. Kaya doon kamakailan sa Hong Kong, naku, milyon-milyong manok ang pinasinunog nila. Kasi meron silang nakitang virus ang nakakahawa, no? Sinunog nila yung mga manok. Alam nyo, yung mga ganon, yung mga namamatay na hayop, binigti yun eh. Hindi lumabas ang dugo, binigti. Kaya bawal kumain ng binigti kasi hindi lumabas ang dugo. Bakit? Ano ba ang dapat gawin sa dugo? Pakinggan nyo. Sa 17:13 ng Levitico. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Ang utos po pala, ibubuhos ang dugo, magpapatay ka ng baboy, manok,
Bubuhos mo ang dugo, tatabunan mo ng lupa. Yun ang ritual ng pagbubuhos ng dugo. Larawan nyo ng pagtubos ni Kristo ng dugo niya sa ating kasalanan nang ibuhos ang kanyang dugo sa Kalbaryo. Ang mga Katoliko ang ginawa, binuhos yung dugo sa platito, tapos nilagyan ng bigas, sinama sa tinola. Hindi dapat ganun eh. Dapat yung ibinuhos na dugo, tatabunan ng lupa. Ayun, kagaya nung ginagawa. Kami po ay nagpapatay ng hayop, ayun. Bubuhos mo yung dugo, tatabunan mo ng lupa. Yun ang utos ng Diyos, mga kapatid. Hindi ibubuhos mo sa tasa, lalagyan mo ng bigas. Tatabunan ng bigas, tapos kakainin. Sagrado po ang dugo, huwag niyong kakainin. At yung mga hayop na namatay, na hindi lumabas ang dugo, bawal din. Kasi, hindi nga lumabas ang dugo eh. Yan po, mga kapatid. Then, nakatatlo na tayo, no? Hain sa Diyos-Diyusan, dugo, at saka binigti. 4 po yan eh. Uulitin po natin, ano ho? Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, sa dugo, sa mga binigti, at sa pakikiapid. Meron pong pakikiapid na kautusan ng Espiritu Santo na kabawal-bawalan sa Kristiyano. Sa tunay na Kristiyano, no? Hindi sa Kristyanuhan lang. Yung tunay na Kristiyano, binabawalan po ng pakikiapid. Isa ito sa mga kasalanang walang patawad na dapat nating pag-ingatan. Hindi naman mahirap ito, mga kapatid. 4 lang ang tatandaan mo. At saka yung isa, yung pagsasalita ng kontra sa Espiritu Santo. 5. Yung isa, pagsasalita, yun namang 4, mga gawain. Kaya iiwas ka sa pagkain ng hinanda sa Diyos-Diyusan, sa dugo, tapos sa binigti, tapos sa pakikiapid. Yung pakikiapid, ano yun? Mga kapatid. Anong pakikiapid ito na tinutukoy na pagka ginawa natin ito, laban ito sa Espiritu Santo, ay ano tayo? Delikado kaligtasan natin. Ito po, ang tinutukoy na pakikiapid. Sa unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 18. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nanga sa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Ayan, malaking kasalanan pala yung makikiapid ka. Ang gumagawa ng pakikiapid nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Ano ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Tutuloy natin sa 19, mga kapatid. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili? Hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Merong isang bagay na dapat maintindihan ng Kristiyano. Pagkabautismo, tatanggapin natin ng Espiritu Santo. Ang ating katawan magiging templo na ng Espiritu Santo. Ano ngayon ang tinutukoy ni Pablo na pakikiapid? Na parang lalabas, nakikiapid ka laban sa Espiritu Santo kasi yung katawan mo, templo na ng Espiritu Santo. Basahin natin ang 16. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi niya ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya.
magsitakas kayo sa pakikiapid. Yan. Lahat Ang ng pakikiapid na tinutukoy ni Pablo, pakikiapid na ipinaliliwanag niya sa umpisa sa versikulo 16, hindi ba ganinyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Sapagkat ang sabi ng Diyos, ang dalawa magiging isang laman. Kaya pag nakisama ka sa patutot, ay makakaisa ka nung patutot. Kaya, ang dapat na maintindihan natin, ang nakikisama sa Panginoon kay Kristo ay kaisang espiritu niya. Ang nakikisama sa patutot, kaisang katawan niya. Kaya magsitakas kayo sa pakikiapid. Alin yung patutot na tinutukoy? Basahin natin ang 17 ng Apokalipsis. Pakinggan nyo sa 5. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay nang gilalas ako ng malaking panggigilalas. Ayan. Meron pong ipinakita sa vision ang Diyos kay San Juan, isang babaeng patutot. Na siya rin ang ina ng lahat ng patutot at kasuklam-suklam sa lupa. Ito pong babaeng ito, hindi ito literal na babae. Hindi isang babaeng material. Bakit? Tawag sa kanya, Babilonia, ina ng mga patutot at kasuklam-suklam sa lupa. Hindi po ito ordinaryong babae na kagaya ng alam natin patutot. Ano? Ito'y isang patutot na malaki ito. The Great Babylon, the mother of harlots and abominations of the earth. Sino itong patutot na ito na sinasabi sa Biblia? Basahin natin sa 17:2. Na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kaniyang pakikiapid. Yun po palang patutot na ito, ang mga hari sa lupa nakikiapid sa kanya. Ibig sabihin, na-impluensya niya mga hari, hindi ito ordinaryong patutot. Wala namang international na patutot na babaeng literal. Wala akong kilalang ganun. Wala naman pong isang babaeng material o literal na ang mga hari sa lupa nakikiapid sa kanya. Ito pong dakilang Babilonia o patutot, relihiyon po ito. Relihiyong mali, relihiyong hindi sa Diyos, na halos lahat ng mga hari nakikiapid sa kanya. Basahin natin ang 17:18. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Yun. Yan pala yung great city that ruleth upon the kings of the earth. Relihiyon nga ito. Isang syudad na naghahari sa mga hari sa lupa. Yan yung babae na patutot na ang tawag ay Babilonia. Alin yun? Ang sabi sa Biblia sa English, kapatid na Daniel, And the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth. ayan, itong syudad na ito, mas mataas pa sa mga hari. Larawan po yan ng relihiyong mali. Sabi ng mga apostol, huwag kayong makikiapid. 4 yun Pagkain ng handa sa Diyos-Diyusan, dugo, binigti, at pakikiapid. Pakikiapid sa babaeng patutot na sinasabi ng Biblia na relihiyong mali. Kaya alam nyo mga kapatid, pag naanib na kayo sa iglesia ng Diyos, hindi ka na pwedeng makikiapid ka ron mali na nga, alam mo makikiprosesyon ka pa ba? Magdadala ka pa ba ng kandila?
Makikipiesta ka pa ba? Makikiapid ka nun. Kumbaga sa babae, may asawa ka na, sasama ka pa sa ibang lalaki. Yun ang pakikiapid. Ang nakikiapid sa patutot, nagiging kaisang katawan niya. Sapagkat ang Diyos ang may sabi, ang dalawa magiging isang laman. Kaya yung pakikiisa natin sa relihiyong mali, no? Yan ang pakikiapid na laban sa Espiritu Santo. Huwag kayo makikiapid sa relihiyong mali. Huwag kayo makikisama. Meron na po tayong asawa. Ang asawa natin si Kristo. Huwag ka nang sasama sa ibang Diyos. Pakikiapid yun eh. Basahin natin ang 2 Korinto 11:2. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ang asawa po ng iglesia, sa simboliko espiritual, si Kristo. Pagka lumuhod ka pa sa ibang Diyos, sumamba ka pa sa ibang relihiyon, pakikiapid po yun. Pag natuklasan mo yung tunay na relihiyon sa Biblia, huwag ka nang sasali dun sa mga prosesyon, mga piyesta, pakikiapid po yun eh. Ng mga Diyos-Diyusan o mga ritual ng Diyos-Diyusan, mga kung ano-anong gawain ng mga relihiyong mali, dapat tayong makisama sa Katoliko. Pagka na sila'y nangangailangan, tumulong tayo. Pag nagugutom, pakainin natin. Pagka nauuhaw, painumin natin. Pagka nanghihingi ng tulong, tulungan natin. Pero pag yayayain ka sa, luluhod ka sa Diyos-Diyusan, sa piyesta, makikiapid ka nun, kapatid. Iwasan mo yon. Yan po ang 4 na gawaing kasalanan sa Espiritu Santo. Pagsama sa maling gampaning espiritual o relihiyon, pakikiisa sa mga maling pagsamba. Kaya halimbawa, tatawagin ka ng mga Sabadista, luluhod ka sa kanilang Diyos. Yung Diyos ng Sabadista, hindi naman yun ang tunay na Diyos eh. Pakikiapid yun. Yan. Sana naunawaan nyo ito mga kapatid, at bukas po loloobin ng Diyos, maunawaan nyo lalo kung bakit nagiging pakikiapid yung pagsama sa relihiyong mali. Bukas po pag-aaralan natin ang aral ng Diyos tungkol sa bautismo. Bukas ang huling araw. No? Ang ating pag-aaralan kung paano tayo mapapatawad sa kasalanan at mula sa araw na yan, pagkatapos ng bautismo, ay maglilingkod na tayo sa Diyos sa tamang paraan hanggang sa katapusan. Inanyayahan ko po kayong muli. Alam ko mga kapatid na maaaring sa inyo mabigat ang dating nito. Pero pag nabautismohan kayo, hindi po mabigat yan. Kasi gagawa ang Diyos ng pagbabago sa ating mga puso at sa ating kaisipan para ang kanyang salita ay matanggap natin. Sana dumating po kayong lahat uli bukas, huling araw ng doktrina, kahit hindi kayo pababautismo, tuloy nyo lang para wag po kayong madaya na. At hindi naman itinuturo ito sa iba-ibang relihiyon eh. Siguro nga, ngayon nyo lang narinig itong mga aral na ito eh. Para po kayo matuto ng lubos, tapusin po ninyo. Kung ayaw nyong umanib, nasa sa inyo. Kung kayo naman ay magpapabautismo, lalo pong magaling. Matanggap nyo ang salita ng Diyos. Sana po dalo kayo uli. Kapatid na Daniel? Opo, at minsan pa ay nag-aanyaya tayo para po sa ating huling gabi ng pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo para po dito sa session na ito. Yan po ay bukas sa araw ng Huwebes, kung loloobin po ng Panginoon, alas 7 ng gabi dito po sa atin sa Pilipinas. Muli po kami nag-aanyaya sa inyo na sana ay mabuo po ninyo ang ating pag-aaral na ito na isinasagawa. Minsan pa po, salamat sa inyong pagpapaunlak sa amin. Kasama po ang ating mga kapatid sa Church of God International. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon na kami ay muli ninyong pinaunlakan sa aming mga paanyaya. At bago po tayo pansamantalang muling maghiwa-hiwalay ngayong gabing ito, ay inaanyayahan namin kayong samahan kaming muli sa isang maikling pananalangin.
Panginoon, naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, humihingi po kami sa iyo, Ama, ng awa, ng pagpapatawad sa mahabang panahon ng aming pag-iral sa mundong ito, Ama. Marami na pong mga nalabag naming aral, nakagawa kami ng mga bagay na kasuklam-suklam sa iyong banal na harapan. Salamat po ng mga panahong kami ay naliligaw at mga bulag. Hindi mo po binawi ang aming mga buhay. Dumating pa ang araw na ito na isa-isa mo po kaming tinatawag, itinuturo ang iyong mga kalooban upang malakaran po namin at makapagpanibago ng amin pong pamumuhay. Salamat po sa iyong pagmamahal na iniukol sa amin. Sana po bigyan mo ng lakas ng kalooban ang amin pong mga kababayang taus-puso sa kanilang mga pagnanasa na ikaw po ay mapaglingkuran. Marami pong hadlang, marami pong mga balakid sa nilalakaran. Bigyan mo po sana, Ama, ng pagkakataon kung papaanong tinawag mo ang bawat isa sa amin. Kaawaan mo po ang aming mga kababayan, ang aming mga mahal sa buhay. Loobin mong magkasama-sama po kami sa isang matuwid na paraan ng paglilingkod sa iyo. Hanggang sa araw ng bukas, sa pinakahuling araw ng amin pong mga pag-aaral, sana po'y muli po kaming magkaroon ng buhay at lakas upang mabuo po namin ang iyong pakikinig namin ng iyong mga katwiran. Bahala ka na po na magpala hanggang sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa Diyos amang nadakilaan at sa Anak ay nagkarangalan at sa Espiritu Banal, luwalhati kailanman. At ngayon tanggapin natin ang walang hanggang basbas at pagkukupkop ng Diyos Amang sumasama mga langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu, mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak, magpakailan-kailan paman.